Guys, welcome back to my channel. Today, we will review yung next generation Toyota Tamaraw. Naalala nyo pa ba nung nilaunch sa Pilipinas yung Toyota Tamaraw? Naging very popular siya. I think nilaunch ito sa Pilipinas sometime in 1997, 1998, and they came in so many variants. Meron ding diesel at gasoline engine at naging popular yung diesel kasi ginamit na pampasahero. Kaya pag sinabing FX, alam na ng mga tao yun. Nagkukumpit yun doon sa mga traditional na jeepneys. At ngayon, nilaunch ng Toyota yung next generation Tamaraw. So ano ba yung pagkakaiba nito doon sa previous generation ng Toyota Tamaraw? Of course, nag-iba na yung engine. At itong next generation is really designed for business or family use. And Toyota is saying that they will sell this below 1 million pesos. So ano ngayon yung value proposition? Simple lang, it's quality, durability, and reliability. Parang simpleng gamitin, madaling i-maintain. Available siya sa long wheelbase at saka dun sa short wheelbase. Available din siya sa diesel engine at saka gasoline engine. Yung engine niya na diesel is yung 2GD FTB, similar dun sa Toyota Hilux. At yung gasoline naman is yung 1TR FE na ginagamit sa Innova. And available din siya sa automatic and manual transmission. Depende sa model. So, bale, tagbigay si Toyota ng option sa mga ordinary businessmen na magagamit nila sa kanilang business na merong flexibility. At para maibenta nila ng mas mura, talagang mga basic materials lang ang ginamit. For example, itong rim niya is steel rims and then maraming mga plastic components para talagang practical lang siyang gamitin. At dito sa design ni Toyota, ibebenta niya ito na merong flexibility. Kasi pwede mo siyang gawing ambulance, pwede mo ding gawing patrol car, pwedeng delivery van, pwedeng camping car, food truck, o kaya yung mga business like yung pet grooming. So ang ginawa ni Toyota, nagpagawa siya ng mga prototypes na ganito sa mga subcontractor ng mga bodybuilders dito sa Pilipinas. Pero sabi ni Toyota, hindi siya na-satisfy dun sa quality. Kaya siya na ngayon yung maggagawa nito dito sa planta sa Santa Rosa. So, ang concept is yung flexibility. So, yung buyers can order sa Toyota kung ano yung design na gusto nila at gagawin ni Toyota yon. So, parang made to order in a way. So, pwede kang pumili ng pinakabagay sa inyong buhay at negosyo. At ang isang variant nito is yung tinatawag na drop side high. Naka-diesel engine siya with 6-speed automatic transmission. Ito yung pwede siyang magkarga ng mga paleta o lumber o scaffolding. So, madali yung pag-load kasi nai-drop side. So, simple lang ang description natin dito pagdating sa exterior. Generally, old school vibe ang design approach niya na nauuso ngayon. Kaya kita nyo sa Thailand, pinapaganda nila ito, sinesetapan nila even though it's a workhorse. Simple lang, mostly plastics yung nasa front end niya. It's very durable and easy to replace. Well, yun naman talaga ang point ng sasakyan na ito. No frills, straightforward at hindi sakit sa ulo. Okay, check naman natin yung interior niya. Yung door panels niya is made of plastic. So, talagang utilitarian ang concept. Yung manibela niya looks like the steering wheel of the Vios. Dito sa may lower portion ng door, merong malaking side pocket. At yung pag-open ng kanyang bintana is manual, hindi siya automatic. Pagdating sa steering wheel niya, may kaunting adjustment naman. Meron siyang tilt function pero hindi siya telescopic, which is okay naman sa kanyang intended purpose. But I think ang dapat na nilagay nila dito, yung adjustment sa seats. Literal na wala siyang adjustment dito. Fix siya, wala siya ng adjustment ng forward or backward. Kung maliit kang tao, medyo compromised yung visibility since mababa yung seat mo and affected din yung pag-reach mo sa clutch. Anyway, hindi naman yun ang priority ng sasakyan na to. It's really meant for utility, not for passenger or driver comfort.
Kahit papaano sana may adjustment pa rin. Punta naman tayo sa dashboard niya. Yung dashboard niya is made of plastic at marami siyang storages na pwedeng paglagyan. Yung instrument cluster naman niya, wala siyang tachometer. Meron lang siyang speedometer. So, hindi mo makikita yung RPM niya pag nagsishifting, especially sa manual nito. Yung kanyang manibela is very basic. It's made from polyurethane material. Tapos, wala siyang mga buttons dito na sa mga modern cars na meron, di ba? Kung i-compare mo to dun sa Mitsubishi L300, di hamak naman na mas maganda itong interior nitong Tamaraw. At dito sa passenger side ng dashboard, meron siyang additional storage space dito. At dito sa lower portion, instead na glove box, open siya. So, madali ka makapaglagay ng gamit. And for climate control, nandito yung switch niya for fan speed at saka yung sa temperature control. And for charging, meron siya ditong 12-volt socket. At ito nga palang variant na to is 5-speed manual transmission. And then yung kanyang handbrake is manual din. Dito sa front, meron dalawang cup holder. At dito sa lower portion ng dashboard, bakante ito. Kasi nga, very basic ito. Wala ka nung mga electronics na mga pindutan. Yung seat niya is synthetic leather. So, design siya sa dalawang tao lang. Pero, pwede ka rin magsiksik siguro ng isa kung medyo maliit o bata. Dito sa driver side, merong sunshade. Pero wala siyang vanity mirror. At dito sa passenger side, wala siyang sunshade. So, cost cutting talaga para mabenta ng mas mababang presyo. Yung kanyang headliner is kulay beige, so maliwala siyang tingnan. So, maganda rin yung kanyang headroom. Pero dito sa kaliwa, wala siyang handle. Ang isang na-notice ko dito yung driving position. Since naka-fix nga yung seat base, especially kung sa shorter side ka, medyo compromise yung driving position. Pero actually, madali lang naman yung gawa ng paraan. Basically, yung interior niya was built to really stand the test of time. Alam mo talaga na utility car siya. Yung head unit itong manual na short wheelbase saka long wheelbase, 2 din lang siya. Wala siya ng Android Auto and saka Apple CarPlay. Meron lang yon dun sa diesel na automatic. At dito nga pala sa roof, napansin ko meron ng abang dito. Yan o, yung dalawang black na yan. Abang yan na pwede ka maglagay ng roof rack. Okay, check naman natin yung engine. Ang maganda dito, nilagyan ni Toyota ng diesel engine na the same doon sa Toyota Hilux, yung 2GD FTB. Ang displacement niya is 2.4 liters. Tapos, ang maximum output niya is 150 PS at 3,400 RPM. At ang maximum torque niya is 400 Newton meters. So, tamang-tama lang yung output doon sa normal hauling requirements. And then, ang transmission niya is 6-speed automatic transmission. Yung payload capacity nitong drop side high na long wheelbase is 1,100 kilos. While yung utility van naman na long wheelbase, ang payload capacity niya is 885 kilos. So yung long wheelbase na diesel engine is available in automatic and manual transmission. So meron kang pagpipilian, depende sa needs mo. So kung kailangan mo naman ng aluminum van na long wheelbase, ang capacity niya is 1,015 kilograms. Naka-diesel engine din siya at naka 6-speed manual transmission naman siya. Meron ding drop side na diesel na 5-speed manual transmission. So kung ang kailangan mo naman is yung utility van na short wheelbase, meron din. Ang makina niya is gasoline engine. Ang displacement is 2 liters tapos 5-speed manual transmission. Ang maximum power output ng gasoline engine is 139 PS at ang maximum torque is 183 Newton meters. So yan, may pagpipilian na kayo na short wheelbase, long wheelbase, diesel engine at saka gasoline engine. And since ang market nga nito is sa mga negosyante, tinanong ko rin yung Toyota dealer, ano ba yung mga financing options? Kasi syempre, dapat bigyan nyo sila ng financing options. Yung Toyota Financial Services, meron sila nung tinatawag na Kabuhayan on Wheels Financing Program. Doon sa program na yon,
pwede kang 10% down payment lang as against dun sa regular financing na they require 15% down payment. Dito rin sa Kabuhayan on Wheels financing, pinahaba nila yung loan term. So instead na 5 years, naging 7 years or 84 months. Doon sa regular financing kasi 5 years lang or 60 months. At hindi lang yon, instead na monthly payment, meron silang program na weekly payment. Para sa details ng program na yon, kontakin nyo lang si Jack Cuevas ng Toyota Otis. Ilalagay ko yung contact number niya dito para makatanong kayo kung ano yung gusto nyong liwanagin. In summary, this is a good product from Toyota, itong next generation Tamaraw. Mag-a-appeal ito sa mga masang Pilipino. At hindi lang yan, actually, maganda siya pag nabihisan eh. May nakita nga ako sa Thailand, binihisan nila, nagpalit ng mugs, nilip, tapos nilagyan ng ibang mga accessories. Ang ganda niyang tingnan. Kasi yung design niya is boxy type. So yung mga boxy type na sasakyan, magandang ayusan yan. And knowing na Toyota siya, you have peace of mind kasi available yung mga genuine parts saka yung mga repair services. Kasi yung makina niya is sa Toyota Hilux eh. Tapos yung sa gasoline engine, doon naman sa Toyota Innova. So I'm sure madali lang siyang i-maintain. Dito magaling talagang gumawa si Toyota pagdating sa mga pangmasa na sasakyan. Pagdating sa cons, very minimal lang to be honest. Kasi kung iisipin mo talaga yung intended purpose niya, sulit na siya actually. Kasi ang kailangan mo naman talaga sa ganito is yung maaasahan. At inilagay talaga ni Toyota yung makina ng Hilux dito para easy maintenance at pangmatagalan na magse-serve well sa mga business owners. At ang maganda dito, meron kang flexibility dun sa design. So, pwede mo siyang magawa in different configurations. Okay, hanggang dito na lang. I hope nakapagbigay ako sa inyo ng idea kung ano ba talaga itong next generation Toyota Tamaraw. Alright, if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!